Naniniwala ka ba na ang katiwasayan na hinahabol mo ay isa lang palang pinong disenyong di nakikitang kulungan? Ang mapait na katotohanan ay ibinebenta mo ang iyong pinakamahalagang pag-aari, ang oras, kapalit ng isang pera na unti-unting bumababa ang halaga araw-araw. Sa video na ito, madali nating ibubunyag ang katotohanan tungkol sa bitag ng kita at kung paano nakakatakas dito ang mga ultramayaman gamit ang mga hindi nagbabagong batas ng ekonomiya. Una, ilusyon at mental accounting. Para maintindihan kung bakit tayo naghihirap, kailangan muna nating malaman kung paano mali ang pagproseso ng pera ng ating utak. Ipinakilala ni Professor Richard Thaler, nagwawi ng Nobel Prize sa ekonomiya, ang konsepto na tinatawag na mental accounting. Ipinaliliwanag ng konseptong ito na may tendensya ang mga tao na hatiin ang kanilang pera sa iba't ibang psychological na drawer. Itinuturing mo ang buwanang sweldo bilang permanente kita, ngunit ang taunang bonus naman ay tinitingnan bilang hulog ng langit na pera. Dahil sa pag-iisip na ito, madali mong nauubos ang bonus para sa mga marayang bakasyon sa halip na i-invest ito sa mga asset. Lubos na naiintindihan ng modernong sistemang pinansyal ang kahinaan mong ito kapag natanggap mo ang abiso ng iyong sahod sa account. Halimbawa, sa numerong 250,000 piso, pakiramdam mo'y mayaman ka dahil nakita mo ang kabuuang halaga sa isang sandali. Ngunit hinati-hati na ng sistema ang cash flow na iyon bago mo pa ito mahawakan. Ang income tax ay ibinawas na kaagad sa pinanggalingan, isang henyong imbensyon ng mga gobyerno upang hindi mo maramdaman ang sakit ng pagbabayad ng buwis. Ang upa sa bahay o hulog para sa ari-arian ay kumakain ng 30% hanggang 40% ng netong kita. Ang mga bayad para sa subscription services, insurance at installment ng utang ay automatikong binabawas tuwing unang araw ng buwan. Ang resulta, napupunta ka sa estado ng cash flow blindness. Akala mo may 250,000 piso ka, pero ang iyong aktual na kapangyarihang bumili or discretionary income ay baka 25,000 piso na lang. Ang panganib ay narito. Ang iyong antas ng pamumuhay ay binuo batay sa numerong 250,000 piso. Ngunit ang iyong kakayahang mag-ipon ay nakasalalay lamang sa maliit na numerong 25,000 piso. Ito ang unang hakbang ng bitag. Nagpapaniwala ito sa iyo na ang mataas na kita ay katumbas ng kayamanan. 2. Diderot effect at ang spiral ng pagkonsumo. Bakit kahit nadagdagan ang sweldo mo, hindi ka pa rin nakakakita ng kaluwagan? Para masagot ito, kailangan nating bumalik sa ika-8 siglo at makilala ang Pranses na pilosopo na si Denis Diderot. Namuhay si Diderot ng mahirap halos buong buhay niya, hanggang sa ibenta niya ang kanyang library sa Empress ng Russia at nakatanggap ng malaking halaga ng pera. Ang una niyang ginawa ay bumili ng isang napakagarang matingkad na pulang robe. Ngunit nang isinusuot niya ito, bigla niyang napagtanto na ang mga luma at sira-sira niyang kagamitan sa opisina ay hindi na bagay sa kagandahan ng robe. Sinimulan niyang palitan ang bulok na kahoy na mesa ng isang mataas na kalidad na desk at ang punit na alpombra ay pinalitan ng mamahaling hinabing karpet. Sa huli, naubos niya ang lahat ng kanyang pera at nalubog sa utang. Ang pinumenong ito ay tinatawag na Diderot effect. Ang pagmamay-ari ng isang bagong bagay ay lumilikha ng psikolohikal na spiral na pumipilit sa iyo na bumili pa ng ibang bagay para maging magkatugma. Kung ilaapat sa ika-21 siglo, ito ang mismong pagtaas ng gastos sa pamumuhay, lifestyle creep. Kapag na-promote ka, hindi lang basta dinadagdagan mo ang ipon mo. Pinalitan mo ang lumang sasakyan ng mas magarang sasakyan para bumagay sa bago mong posisyon. Ngunit ang mamahaling sasakyan ay nangangailangan ng mas mataas na premium ng insurance, mas mahal na gas at mas magastos na maintenance. Lumipat ka sa isang mas eleganteng kondominium kung saan tumaas din ang management fees at kasamang serbisyo. Ang pinakamalaking sakit ng middle class ay ginagamit nila ang pera para bumili ng pananagutan, liabilities, ngunit niloloko nila ang sarili na ito ay pag-aari, assets. Bumibili sila ng mga bagay na hindi nila kailangan gamit ang pera na hindi pa nila kinikita para lang mapabilib ang mga taong hindi naman nila gusto. At ang hindi maiiwasang resulta ay nagiging alipin sila ng mga walang buhay na bagay na iyon.
3. Batas ni Parkinson at ang pag-usok ng pera. May isa pang malupit na batas pang ekonomiya na lumalaban sa iyo. Ito ay ang Parkinson's Law. Sabi ng historiador na si Cyril Northcote Parkinson, ang trabaho ay palaging lalawak para mapuno ang oras na inilaan para rito. Sa pananalapi, ang batas na ito ay binago. Ang gastos ay palaging tataas para makahabol sa antas ng iyong kita. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nanalo ng jackpot sa loto ay karaniwang nalulugi pagkatapos lamang ng ilang taon. Ang utak ng tao ay may tendensyang umangkop ng napakabilis sa kaginhawaan. Ang mga bagay na dating karangyaan, luxuries, ay mabilis na nagiging pangangailangan, necessities, pagkatapos lamang ng ilang buwan na karanasan. Kung kumikita ka ng 10 piso, hahanap ka ng paraan para ubusin ang 10 piso o kahit 11 piso pa nga sa tulong ng credit leverage. Hinihikayat ito ng sistema ng pagbabangko sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng credit card limits batay sa bago mong sweldo. Ibinibenta nila sa iyo ang ilusyon ng kapangyarihang bumili. Ngunit sa totoo lang, ipinagbebenta nila ang iyong kinabukasan. Kapag ang iyong gastusin sa pamumuhay ay tumaas at pumantay sa iyong kita, nawawala sa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang karapatang pumili, optionality. Hindi ka nangangahas na mag-resign dahil may bills na dapat bayaran sa susunod na linggo. Hindi ka nangangahas na magsimula ng negosyo dahil wala kang reserbang kapital. Hindi ka nangangahas na magsalita laban sa mga inhustisya sa trabaho dahil takot kang mawala ang nag-iisa mong pinagkukunan ng kita. Sa puntong ito, hindi ka na nagtatrabaho dahil sa passion o dedikasyon. Nagtatrabaho ka dahil sa takot. At ang takot, ang pinakamahusay na perpektong gasolina para sa makina ng kapitalistang ekonomiya. 4. Inflation, ang di nakikitang magnanakaw at ang opportunity cost. Kung sa tingin mo ay ligtas na itago ang cash sa bangko, mag-isip kang muli. Sa economics, may konsepto na tinatawag na aktual na interest rate, real interest rate. Ito ay ang interest rate ng bangko minus ang taunang inflation rate. Sa halos lahat ng yugto ng modernong kasaysayan, ang paghawak ng pera ay nangangahulugang siguradong at unti-unti kang nawawalan ng pera. Tingnan natin ang pangyayari noong 1971 nang ihiwalay ni Pangulong Nixon ang dolyar mula sa gold standard. Simula noon, ang pera ay naging fiat currency at ang mga central bank ay may karapatang mag-imprenta ng pera ng walang limitasyon. Sa tuwing tumataas ang supply ng pera, ang halaga ng iyong nakaraang paggawa ay nababawasan. Dito pumapasok ang konsepto ng gastos sa oportunidad, opportunity cost. Ang opportunity cost ng pagbili ng kotse na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso ay hindi lang 2.5 milyong piso. Ito ay 2.5 milyong piso kasama ang buong halaga ng compound interest na maaling mabuo ng kapital na iyon sa susunod na 30 taon kung na-invest ng tama. Kung i-invest mo ang 2.5 milyong piso sa isang pandaigdigang index fund, global index fund, na may average na kita na 8 to 10% kada taon. Pagkatapos ng 30 taon, ang perang iyon ay maaaring maging higit sa 25 milyon piso. Kaya ang tunay na presyo ng kotseng iyon ay ang 25 milyon piso mo sa hinaharap. Ang mahihirap at middle class ay nakikita lamang ang price tag. Nakikita ng mayayaman ang halaga sa hinaharap, future value, at ang nawawalang potensyal na cash flow. Ang pagkakaiba sa pananaw na ito ang mismong bangin na naghihiwalay sa kayamanan at sa simpleng pag-iral. 5. Ang pag-iisip ng mga dakila, pag-alis sa matrix. Kaya paano natin masisira ang kadena na ito? Matuto tayo mula sa oil king na si John D. Rockefeller, ang pinakamayamang tao sa modernong kasaysayan. May sikat siyang kasabihan, ang tanging nagpapasaya sa akin ay ang makita ang mga dibidendo na dumadaloy sa akin account. Ang pag-iisip ni Rockefeller ay simple ngunit napakalalim. Ganap niyang inihiwalay ang kita mula sa paggawa at kita mula sa asset. Hakbang 1. Labagin ang batas ni Parkinson. Kailangan mong sadyang mamuhay ng mas mababa sa iyong kinikita, gaano man kalaki ang kikitain mo. Ang agwat sa pagitan ng kita at gastos ang siyang puhunang binhi, seed capital, para sa iyong kalayaan. Hakbang 2. Unawain ang mga asset na nagdadala ng kita,
cash-flowing assets. Ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho sila para bumuo ng mga sistema na kumikita para sa kanila. Maari itong maging rental properties, shares sa mga negosyo o intellectual properties na may royalties. Tandaan ang patakarang ito. Ang kita mula sa sweldo ay para lang sa survival. Ang tubo mula sa kapital ay para sa kayamanan. Hakbang 3. Bumuo ng posisyon ng kalakasan, position of strength. Sa behavioral psychology, ang mga tao ay mayroong loss aversion. Doble ang takot nating mawalan kumpara sa pagnanais nating kumita. Ang takot na mawalan ng sweldo ang nagpapamanhid sa iyo. Para malunasan ang takot na ito, kailangan mo ng isang pondong pang-emerhensya, emergency fund, na sapat para sa 6 na buwan ng gastusin sa pamumuhay. Ang halagang ito ay hindi investment. Ito ay psychological na insurance. Kapag hawak mo ang perang ito, ganap na magbabago ang iyong pananaw sa trabaho. Papasok ka sa meeting room na may tindig ng isang pantay na kasosyo, hindi bilang isang nagmamakaawa. Nangangahas kang makipagnegosasyon sa sweldo, tumanggi sa mga hindi makatuwirang hiling at kunin ang mga high-risk pero high-reward na oportunidad. Ang kumpiyansang iyon ang pinakamalaking di nakikitang asset na mabibili ng pera. 6. Konklusyon, ang personal na rebolusyong proaktibo. Sa huli, ang kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng perang ginagastos mo, kundi sa dami ng oras na hawak mo ang kontrol. Ang pag-alis sa bitag ng kita ay hindi nangangailangan na maging kasing talino ka ni Einstein o kasing swerte ng nanalo sa loto. Nangangailangan ito ng kamalayan sa pag-iisip. Kailangan mong mapagtanto na ang pera ay isang laro at kung hindi mo matutunan ang mga patakaran, palagi kang matatalo. Simulan mo na ang pagbabago ngayon. Tumigil ka na sa pagbili ng mga bagay para lang mapabilib ang iba. Simulan mong bumili ng mga asset na bubuhay sa iyo sa hinaharap. Gawing alipin mo ang compound interest sa halip na hayaan itong maging amo na namumuno sa iyo sa pamamagitan ng utang. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang at ang unang hakbang ay ang pagbabago ng pag-iisip. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng malalim na pagsusuri tungkol sa behavioral finance at mga nakatagong batas ng ekonomiya, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Hindi kami nangangako na yayaman ka sa isang gabi, ngunit nangangako kaming bibigyan ka namin ng financial IQ upang makontrol mo ang iyong kapalaran. Magkita-kita tayo sa kabilang panig ng financial freedom sa susunod na video.